Hello, good afternoon. Ang pag-usapan natin yung dismantling of guerrilla front, kung saan ay nabanggit ito ni Pangulong Marcos sa kanyang suna, na kung saan ay nagkataranta yung mga membro natin ng Filipino Guerrilla Forces. Kasi nga narinig nila yung guerrilla, hindi nila pahapyaw lang kasi yung guerrilla. Ako nga hindi ko naintindihan, hindi ko nakuha, pero narinig ko may guerrilla. Yun pala ay wala na daw guerrilla front existing sa Pilipinas. Okay, pwede natin pabigyan yan kung wala na, pero mamaya ipapaliwanag ko sa lahat ng mga nakakalam o nakarinig. Ipapaliwanag natin para maintindihan nyo ano ba ang guerrilla front. Pakinggan na lang natin muna ang tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis Di Maala. Nakasama ko ito, hindi ko malaman kung matanda, kung nakasama ko ito sa ID sa Samar. Teniente siya noon, ako ay kapitan yata noon. Or dito sa 7 Division nagkasama kami. Ang father niya kasi rin ito ay isang general, So pakinggan natin at mayroon nakakatawa dito na po ay sumas-ayon doon sa nabanggit ko kanina na wala na tayo remaining guerrilla front. So wala na daw. Kasi natin guerrilla front, meron yan silang 5 requirements para masabi natin guerrilla fronts. Una, meron silang existing na mga political structures doon sa mga barangay. Pangalawa, absent yung good governance doon sa isang lugar. Pangalawa, meron silang milisyang bayan, yung kanilang mass support, doon yung kanilang military. And yung pang-apat, yung terrain is very advantageous sa kanila, hindi accessible. And pang-lima is kulang sila sa information on the services, absent yung basic services ng national government. So this time, kaya nga natin nabanggit na zero guerrilla fronts dahil wala na tayo Zero daw, zero Yung mga dati kanilang mga influence areas ay nakuop na natin, na reorient na natin, particularly lalo na yung political structures doon sa barangay. Okay. Ako ay magbibigay opinion sa bagay na ito. And this is my expertise. Ito yung expertise ko, mga kaibigan. Kahit ako ay makipag-challenge sa lahat ng pinakamagaling na military, even though General Palparan, nakita ko ang konsepto ni General Palparan. Very simple lang yung konsepto ni General Palparan. Very simple. Alam mo kung bakit naging effective si General Palparan? Puso lang ginamit niya, commitment sa kanyang misyon. Yun lang yun. Commitment sa kanyang trabaho. Kaya naging effective leader siya. Bakit commitment? Kasi nga, biruin mo nagsama kasi kami division commander na. Pero ang mga kwento niya, nung battalion commander siya, brigade commander siya, magaling siya. Pero nagsama kami, division na siya, division commander. At ako naman ay tagapagpatupad niya lang lahat ng gusto niya mangyari. Pero hindi lang sa panahon niya, kasi nagsimula ako sa isang general na before General Esperon. Kalimutan ko yung isang general, kasama ko sa Ranger, Dita Balao yata, General Dita Balao yata. Ay, hindi Dita Balao. Tapos General Esperon, General Tolentino. After General Tolentino, si General Palparan and General Gomez. So, bali 5 ang napagserbisyuhan ko sa 7 Division na ako ang nagpapatupad in regards to dismantling of guerrilla front. Tingnan mo, dismantling of guerrilla front. 5 general ang aking pinagserbisyuhan sa Central Luzon. Tingnan nyo ang Central Luzon. May MPA pa ba? Wala na, di ba? Wala na MPA sa Central Luzon. Sa Southern Tagalog, wala na rin, according to my surrendering ngayon, na member ng FGF. Na-assign rin ako sa Central Luzon, sa 2nd Division, na kung saan
ay isa rin ako sa nagpapatupad ng dismantling of guerrilla front. Pero, short of period lang. Kaya hindi ko masabi na isa ako sa dahilan. Party lang ako doon sa Southern Tagalog, sa 2nd Division. Kasi after nang nasa Division Headquarters ako, napunta kagad ako ng brigade sa Mindoro, na kung saan naging boss ko si General Kita, ang kanyang deputy ay si General Macanas. So, ibig sabihin, Mindoro lang yung, halos parehas lang yan, kasi almost 2 years lang ako sa 2nd Division. Unlike sa 7th Division, almost 5 years ako sa 7th Division. Kaya masabi ko, I am the part in dismantling of guerrilla front. Before I will explain, yung guerrilla front, tinanggal ko yan. Nirecommend ko tanggalin. Kasi nga, masyadong broad kasi ang guerrilla front. Mayroong tri-boundaries na province, katulad halimbawa sa amin. Ang guerrilla front, may guerrilla front part of Nueva Ecija, part ng Nueva Vizcaya, and part of Aurora province. Isang guerrilla front yun. So, bakit may problema? Bakit may problema? Because, 3 gobyerno ang kakausapin mo dyan, hindi lang isa. Because boundaries, tri-boundaries yan eh. So therefore, that is the responsibility of the governors, of the political leaders. Kaya nga ulitin ko dyan, babalikan ko lang muna, na once ikaw isang military commanders, pag nakipag-approach ka sa mayor, sa kapitan, sa gobernador, itong approach, makinig kayo mga commanders of the Philippine Army. This is your approach. Kap, mayor, gobernador, narito po kami sa inyong area of responsibility. Tulungan namin kayo in regards to peace and order security. Ano mang pangailangan nyo, nandito kami. Ano bang plano natin, Gob? Ano bang plano natin, Mayor? Ano bang plano natin, Kapitan? Sa inyong lugar. At tutulungan namin kayo in regards to peace and order. So, ganun ang term ang gagamitin para ma-inculcate sa utak ng mga politician na primary responsibility nila yan. Hindi yan primary responsibility ng military. Kaya nga ang makakaliwa, nasasabi nilang militarisasyon. Kasi nga pinaubayan nyo sa military. Kayong gobernador, kayo mayor, kayo kapitan. Bakit nyo pinaubaya sa military? Itumulong lang kami sa area ninyo eh. Yan yung kailangan words of terminology used by the commanders. Platoon leader, company commander, battalion commander, brigade commander, or division commander. Yan yung words na gagamitin nyo. Narito kami upang tulungan kayo sa security. Para maipasok sa isip ng trabaho nila yan, tumutulong lang ang army. Di ba? Ang kaso nga ang lumalabas, pag lumalapit tayo sa local government, para tayong nagmamakawa sa kanila. Na para ba tayong humingi ng tulong. Mali. Mali. Mga commanders, mali yung mga statement natin. Kung may mga commanders na ganun, palitan nyo ang salita ninyo. Dapat ang approach natin, narito kami, tulungan namin kayo. So papasok sa isip nila, tinutulungan tayo. Kaya dapat tulungan tayo military. Para ang term ng militarisasyon, katulad ito, napanood ko sa Rojas, sa Rojas Mindoro, Oriental Mindoro, napanood ko. Ang unang napanood ko is makakaliwa. Binata nila militarisasyon, kahit sa foreigner daw, ay, nagkakampo. Anong klaseng pati po din na rin magkakampo kami. After that, nung mga makakaliwa nagsasalita, kinokondem nila ang municipal government na ino-authorize nila ang military. Tingnan mo, sinisi pa ngayon ang military. Now, yung local government or the military in the area, very effective yun. Yun yung tama. Bakit ko sinasabing tama? After na umalis yung makakaliwa, pumasok ngayon yung tinatawag natin na dignation rally na
nag-organize kayo ng community against the statement of the communists. So masisira ngayon, ma-educate ngayon ang mga Pilipino na mga kababayan natin na hindi nila alam ang nangyari sa labanan na ito. Ano? Sa labanan ito, mga kaibigan. So yung in-influence na iniwan ng makakaliwa para sa taong bayan, na-erase yun, na-erase. Because sinundan kaagad ng, hindi ko alam kung ang nag-initiate, ang local leader, palagay ko local leader nag-initiate kasi mayor ang tinitira na pinapayagan daw nila ang military. Kung commander naman ng military, ay salute yo commander. Kung sino ko ang commander dyan, alam ko yung barangay ay yung municipal of Rojas kasi ako ang kauna-unahan naglagay dyan sa Rojas ng military radio station. Ako ang kauna naglagay dyan. Ako nag-install dyan ng military radio program sa Rojas, Oriental Mindoro. Sa panahon ni General Kita at ni General Macanas. Kaya alam namin ni General Macanas yan. Sa kanyang vlog, napanood ko. Sa Baco, yung namatayan ng sundalo, yung isang kapitan, 2 sundalo. Sa Rojas, MP yatang namatay doon, kaya nagsasalita sila. So, nakuha nyo ang logic, mga commanders, military commanders. Huwag yung tayo ang nagmamakaawa sa mayor, sa kapitan, sa gobernador. Dapat sila ang makikiusap sa atin na tulungan sila na ma-peaceful ang kanilang lugar so that their area magbo-boom ang economic nila. Di ba? Ganun lagi. That is my approach sa lahat. Kaya hindi makapalag sa akin ang mga local leaders. Pag humingi ako ng kailangan ko, wala, ang sagot minsan dyan, ang iba, wala tayong pundo. Kakad sa'yo. Alam ko ang pundo na hindi nila ginagamit. Sabi ko, Governor, Mayor, gamitin natin yung intelligence fund mo dyan. Kahit papaano, kahit maliit lang yan, malaking tulong yan sa operation natin. Natin hindi namin. Para maisip niya na kanilang operation. Diba? So, ganun ang point natin dito. Or, mayroon tayo dyan disaster operation. Yung disaster na may natitira dyan, how many percent for training? Gamitin natin. So, hindi nila mananakaw yung pera na yun kasi mayroong sumusundot. Now, ito naman taktika ko mga commanders. Pag ang commanders, ang mga local government, either kapitan, mayor, gobernador, pag hindi sila sumuporta, tirahin ko sila ng tirahin sa aking pangangampay. Alam nyo, kaya maraming NPA dito kasi yung gobernador, yung mayor, baliwala kayo sa kanila. Ikasalanan nyo, binuto nyo Maghanap kayo ng pagkatiwalaan nyo na kayo ay hindi kayo pababayaan ng inyong mga local leaders. Sirain ko na sirain yan Kaya nga sa Sambales nga, isa yan na nasira ko. Naipatapon ako Sinumbong ako sa Pangulo. So be it. That is my job. Now, kung matatakot tayo bilang isang military, ay hindi tayo magtatagumpay sa ating mission. Ang iniisip natin, karer. Pero General Palparan, hindi niya iniisip ang karer niya, pero umabot siya ng Major General because of his duty. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Na wag... Okay, balik pala tayo sa guerrilla front. Yung guerrilla front, inaalis ko yan, nirecommend ko yan 2006 sa General Quarters. Pati pundo, pinatanggal ko rin. Nagalit lang sa akin si General Baladad, bakit daw tatanggalin? Ang sinabi ko, sir, lalong, alam mo, mula nung ang SOT nagkaroon ng pondo, naging ineffective na ang SOT because alam ng mga sundalo na may pondo, hindi naman yung binibigay, hindi naman binibigay ng commanders. Ay, sabi ng mga sundalo, bakit ako magtrabaho? Sila naman namumulsa ng pera. Bakit ako magtrabaho? Yan yung isang dahilan. Kaya alisin na yung pondo para wala nang nanakawin ng commanders.
Ako, testigo ako mismo dyan. 30,000. Pag-usapan namin, from the general quarters, 30,000. Ang nakakarating na doon sa nagtatrabaho sa isang barangay. Per barangay kasi 30,000. Ang nakakarating na doon, 5,000. Tingnan mo. 5,000 lang nakakarating. Maswerte na yung mag-10,000. I'm sorry mga commanders. Di ba yung mga commanders tinutukoy ko, retired na kayo. Pero mag-isip-isip rin kayo, nag-retired kayo, nagnakaw kayo. Hindi kayo may isang nag-chief of staff nga eh. Ha? May nag-chief of staff eh. Pag nakikita niya ako sa batalyon niya eh, nagkukunot noon na. Andito na ang gagong meter na ito. Hahanapan na naman ako. Kaya nakakunot no. Hingi lang ako ng diesel eh. No problema pa magbigay. Diyos ko po. Anong klaseng commander kayo? Tapos ngayon naghabol kayo sa promotion. Ay, sana mabago ng unprocessed. I'm sorry for the word, ha? Totoo yung sinasabi ko. Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo. Totoo yung sinasabi ko. Okay. Yung guerrilla front sinasabi ni General Di Maala na zero guerrilla front. Dalawa lang nakikita ko doon. Totoo ang sinabi niya na wala or binago nila ang sistema for guerrilla front. Binago lang nila. Naalis yung guerrilla front kasi nga inalis ko talaga yung guerrilla front because hindi yan nakakatulong. Ang title ko doon sa area clearing is total municipal clearing. Why municipal clearing? By clearing of by municipality ang clearing natin. Bakit? Kasama natin ang mayor dito sa clearing. Hindi military lang. Kaya total municipal clearing. Ha? Kaya mayroon nga isang mayor eh isang mayor sa Kwan, ano? Sa Pampanga. Sabi niya sa akin, Major, huwag mo na akong tawagin niya sa meeting. Nagdidelikado ang buhay ko. Basta ang mahalaga dito, nasa likod mo ako sa lahat ng gusto mo mangyari. Kung anong kailangan mo, magpadala ka. O di, save yung mayor. Pinoprotektahan ko yung mayor. Because may mission na gagawa ko. Ganun lang yun. Ha? Sabi ko nga sa inyo, experience lang mga kaibigan. In solving insurgency is needed experience, not theoretical. That is very simple answer to all commanders. Experience. Kaya ko nakikita yan kasi nasa division na, nasa G3 na ako. Pero in 1 week time, sa 7 araw na yan, almost 34 days nasa field ako. 3 araw, 2 araw lang ako sa opisina. Yung linggo lang talagang pinakapahinga namin ng sundalo na mga kasama ko. Pero kuminsan, ang sundalo dala ko, 1 o 2 lang eh. Kaya kuminsan, 2 lang kami minsan ng driver ko. Pumapasok kami pinakaliblib ng barangay. Sir, delikado tayo ito. Bakit alam ba nila papasok tayo? Hindi naman ah. Pero pag alis natin, alis tayo kagad. Kasi delikado makaabangan tayo. Ganun lang mga kaibigan. Puso lang, puso ang gagamitin natin sa ating mission insurgency. Pag puso ang ginamit mo, commitment to duty, madaling isolve ang insurgency sa totoo lang. Madali. Okay, katulad nito, isa pang plus pa, ano? At hindi ko pwedeng ihiwalay. Dapat kadugtong ito, no? Okay. Kasi nga, insolving guerrilla po, pinalis ko yan. Kasi nga, pero wala eh. Gusto nila yan eh. Parameters nila. Dahil lang meron ako dito na hindi magandang pangyari. Ito. Yan. Yan. Sa loob ng UP, sa loob ng UP, compound niya na. Ang sinasabi dito, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Okay, ganito nangyari kapag walang balls ang mga sundalo at pulis natin. Mali naman tayo dito na walang balls ang sundalo at pulis. Ano? So narinig yan ha. Okay, bibigyan ko ng diin yan. Ano? Hindi kasi kaya ng military yan. Because that is the job of the local government, the job of
on the national level, katulad ng trabaho ni Kwan, ni Dr. Badoy and Ka Eric. Trabaho nila, yun. Yun ang dapat mayroong ipalakas natin nun. Then, military, ang trabaho ng military, we will only conduct visitation. Ang term doon, visitation of the area. That is their responsibility. Pero alam ko, mahirap kalabanin because yung gobyerno nga yung national government, walang magawa sa UP Diliman. Pero tama rin yung balls. Kasi kung ako ang may hawak dyan ng ROTC, ROTC. Pag ako may hawak ng ROTC dyan sa Diliman, aywan ko lang, nandiyan ka na sa loob ROTC, wake up ROTC, commandant. Nasa loob ka ng UP, gawin mo na may rami ka estudyante dyan, you educate them. First year ang target ng kalaban. First year college ang target nila. In the first year, tutukan mo because that is ROTC. Tutukan mo dyan. Ang problema lang kasi, minsan tutorial walang young bulls. Pero kung ako naging commandant dyan, aywan ko lang. Kailangan ang kumandan ng ROTC, train of CMO. Ang tandaan nyo, train of CMO, hindi yung train fighter, train educator lang. Yung babad sa field ang i-assign nyo dyan sa UP at saka PUP. Ang kailangan dyan, train na officer and the soldiers alone, they are trained on CMO operation na with experience of 5 years in the field. Huwag yung mga bagito. Walang alam gagawin yung hindi manood lang sila, titingin lang sila. Even to the lieutenant. Kailangan 5 years duty. Kailangan ng makakawag dyan is a rank of captain. Magpapadala kayo ng lieutenant. Anong alam ng lieutenant nun? Hindi niya alam yun. Ay, Diyos ko. Yan yung problema natin sa armed forces. Puro tayo si karer. Pero yung mission natin, biro mo, 55 years ang CPP, hindi natin natatrabaho. Pero law, at 7 Division, wala na. At Sergeant Tagalog, wala na. Because, na-implement properly. Now, may problema kayo, armed forces. Before 2028, maglabasan ang kalaban dito sa Metro Manila. Tandaan nyo yan. Wala kasi nakakonfront ngayon. Mayroon tayong CMO battalion. Sa observation ko, iba-iba yung deployment. They are not effective sa aking paningin. Kasi nga, hindi sila natututukan. Yung i-assign nyo, yung i-assign nyo dyan sa CMO battalion, na battalion commander, yung experience si CMO na talagang very effective. Katulad nung si Lieutenant Colonel Orinse. Yan, may experience yan. Nakita ko yan. Kaya lang nakita ko, kulang ang performance na sa nakita ko. Siya pa ngayon, G3 ngayon ng Seymour. Ang nakita ko dyan na nakababad talaga, yung Deputy Commander ng Seymour, si Colonel Gayat. Nakita ko siya dyan, kasi dyan siya lumaki. Nakasama kami dyan sa batalyon. Seymour ang kanyang kinakalakihan at saka intelligence. So yung combination ng intelligence CMO, very effective yan. Yung combat operators, lahat naman tayo tingin-til. Dumaan tayo lahat yan Sorry, nung humaba ng aking paliwanag. But anyway, discussion natin susunod yan. Thank you.